Kami ang merong first zoo sa Philippines. Kami ang first zoo sa Southeast Asia. At ngayon, naibalik na ng ating. Siguro, late this year or early next year, pag-open ng zoo natin, magiging masaya tayo. Meron tayong mga surprises. For the first time, maglalagay tayo ng museum dito. For the first time, maglalagay tayo ng mini theater dito. Para sa mga bata na gustong matutunan ang mga pinanggalingan ng mga animals natin, kung saan sila nagmula, kung ilang taon na sila, para makahiligan ng mga tao na bukod sa pasyalan na, meron ba tayong madadaanan ditong parang Amazon, parang rainforest. Wow. Di pa siguro kayo napupunta sa rainforest, puro palabas sa TV. Dito, meron tayong rainforest. Dito, nag-iingayan ng mga animals, nagsisigawan ng mga monkeys, mga baboons, para kayong si Tarzan, para kayo nasa jungle. Wow, ganda. So, aasahan ko kayo ulit. Magtatayo ng building sa likod namin sa Ospital ng Maynila para sa mga mag-aaral ng medicine. First time in the city of Manila. Tapos, plus the rehabilitation to maintain the heritage of our zoo, to maintain the century-old trees, to maintain the animals. Magiging first-class zoo tayo. Well, hindi tayo ganun kalaki, pero as much as possible, magiging kaya-aya to sa ating mga parokyano, lalong-lalo na mapagmamalaki ng mga taga-Maynila na kami ang merong first zoo sa Philippines. Kami ang first zoo sa Southeast Asia. At ngayon, naibalik na ng ating mahal na mayor, Isko Moreno Dumagoso. And siyempre, sa tulong din ng ating council sa pamumuno ni Vice Mayor Hani Lacuna. Ayun, sir. So, yung sinabi mo kanina, sir, early next year magbubukas ang hopefully, late this year or early next year kasi malaking project yan eh. Kasi, kung maano nyo to, tinayo itong zoo noong panahon ni Mayor Arsenio Lacson. That was 1959. Hindi pa tayo pare-pareho mga tao. Kung di pa ako tao noon, siyempre, yung mga sanitary pipes nito, yung mga water line nito, may kalumaan na. O baka luma na, o baka sila-sila na sa ilalim ng lupa. Kaya minsan, tumatapon ng mga tubig, ang laki ng binabayaran namin sa Maynila, dahil nga marami na sigurong leak sa ilalim ng lupa. Kasi during that time, hindi pa naman uso mga PVC noon. Ang uso noon, puro mga pundido. Hindi GI, pundido. Baka hindi nyo rin inabit yun yung mga bakal na unti-unti lumiliit ang daan. Kalawangin. So, kailangan i-rehabilitate na yun. Plus, at the same time, we are required to put up an STP. Ang STP, ginagamit yan sa mga human waste. Ang human waste pala, ang maglilinis yan, Maynilad. Kasi meron tayong sewerage line sa labas ng Mabini Street. Pero yung waste, yung manures ng mga hayop natin, yung mga particles na maliliit na yun, nalalabas sa mga enclosures sila, yun ang kailangan namin ng STP. So, we will be putting up an STP sa zoo alone. Okay po. Pwede ko? Ganda. So, aasahan ko kayo ulit. Sa susunod ng meeting ko kay Mr. Vlogger natin dito, magandang tanghali po sa inyo lahat. Okay. Thank you, sir. Salamat po. Dito naman sa area na to mga kabihero, nandito yung reptile house. So karamihan dito yung mga snake, yan, and other reptile na nandito dito.
sa inyong pagsama sa akin dito po sa ginawa nating pag-update sa Manila. So at kung may mga karagdagan pong update, yan i-update ko na lamang po yan sa susunod nating pagpasyal dito po sa loob ng Manila. So antayin po natin yung susunod na mga project at mga improvement na gagawin po dito sa loob. Mula po dito sa Manila Zoo, ako po ulit si Pugong Biyahero. Maraming pong salamat sa inyong panonood. Mag-iingat po tayong palagi at thank you so much po.